Mami, yung nutrition din nila Kuya Janjan, kaya naman tara samahan nyo kami sa school nila at gagawa rin ako ng puto ngayon at first time ko lang din to at in fairness, masarap naman yung kinalabasan. Ito nga, 5:30 AM pa lang ginising ko na si Kuya Janjan at maaga ko talaga siya ginising para nga masukat niya yung costume niya. Hindi kasi yan nasukat kagabi kasi nga napagod din kakalaro sa labas kaya naman maaga siyang nakatulog. Pinakain ko lang din yan pagkatapos naligo na din kami. Pagkatapos ito, sinukat ko na rin sa kanya itong ang costume. Kasi muna makita bago nga kami umalis kasi nga para malaman ko kung meron pang kailangan ayusin. Parang kasi sila sa stage mga mima at meron din kasi silang contest kaya naman minake sure ko talaga na walang matatanggal or masisira. Alam sa paggawa ko ng costume, nakalimutan ko i-consider na dapat pala yung costume niya yung pwede siyang makaupo. Kaya lang late ko na na-imagine at na-realize kaya naman sabi ko sa kanya tsaka na lang namin susuotin kapag siya nairarampa. Contest kasi to mga mima kaya naman lahat ng mga estudyante talaga naman nagtabala para lang makagawa ng costume. Nakakatuwa nga kasi nga hindi ko akalain na makakapasok siya sa top 10. Actually, first time ko na din talaga gumawa ng DIY costume at wala talaga akong idea kaya naman ito yung kinalabasan. Gusto ko kasi yung simple lang at hindi bonggang-bongga basta ang importante andito siya. Kaya nga hindi ko na isama si Baby Jella kasi nga siguradong matutuwa yung kapag nakita niya itong mga fruits tsaka vegetable. Pa rin kasi yung pakiramdam niya kaya naman hinayaan ko na lang din siya matulog doon kasama nga ng mamay niya. Coloring contest nga rin pala sila at pasok kasi kaya dyan sa top 3. Kanyang gawa nga tong pangalawa mga mima at nakakatawa kasi nga yung tinuro ko sa kanya na tamang pagkulay ay ginawa niya. Kinder ko pa talaga sa kanya yung sinabi pero buti na lang hanggang ngayon dala-dala pa rin niya. Kasi ito, nag-zumba lang din sila at nakakatawa silang tignan kasi nga pare-pareho sila ng kulay ng dami. Naalala ko tuloy na elementary kami, nagaganito rin kami kaya naman nakakamiss talaga maging estudyante. Sobrang bilis lang din talaga ng panahon kasi ngayon yung anak ko na yung pinapanood ko. Tapos fast forward no kinahapunan naman lumabas naman kami ng mga bata para nga maghanap ng molder ng puto. Ama ko nga rin itong dalawang pinsan nila kasi nga nandun sa labas namin at inaantay nga itong si Kuya Janjan. Sabi ko nga sa kanila, punta na lang kami ng 7-Eleven para nga makapagmerienda kami at ayan, hinayaan ko silang pumili kung ano nga yung gusto nila. Hindi po nga katapos na nutrition day pero eto, kumakain sila ng chichirya. Tapos fast forward pagka-uwi ko naman, eto at binuksan ko na rin itong ang pinadala sa akin na multifunctional electric steamer ng Tix. Actually, pangalawang steamer ko na nga to mga mima at isa nga to sa pinaka nagustuhan kong steamer kasi nga makikita mo talaga na quality at sturdy. Kaya rin ang capacity nito kaya naman marami ka na rin talagang pwedeng ma-steam dito kaya naman perfect din to pang negosyo. Katuwa nga kasi nga high-tech na rin to kasi nga touchscreen na rin siya kaya naman mas madali siyang i-operate. Anyway, matagal ko na talagang gustong gumawa ng puto kasi nga isa rin talaga to sa mga paborito ko kaya naman ito, naghanap ako ng ingredients na madali lang gayahin. Dito nga gumamit lang ako ng hot cake mix at naglagay lang ako dyan ng mantika, tubig, konting asin at saka 1 tablespoon of baking powder. Syempre, 2 itlog tsaka isang sachet ng gatas. Tapos nung nahalo ko na, tinransfer ko na siya dito sa may battle mixer ko para mas madali siyang ilagay sa may molder. Dapat talaga doon ko na i-mix yung butter kaya lang niisip ko baka hindi magkasya kasi nga medyo marami itong gagawin ko. Anyway, ito nga tilagay ko na rin yung puto dito sa may steamer. Nakakatawa kasi nga sobrang bilis nitong uminit. Isip ko nga lang din muna to ng 7 minutes pagkatapos after 7 minutes tsaka ko naman nilagay yung cheese. At yung alin din to mga mima, ito lang din talaga yung nakita ko na pinakamadaling gawing puto kaya naman ito yung ginaya ko. Pero in fairness, madali lang din naman siyang gawin at masarap din siya kaya naman sa susunod na meron kami mga party ako na yung gagawa ng puto. Kasi talaga to sa paborito ko kaya naman tuwan-tuwa ako kasi nga nagkaroon ako ng ganitong steamer kaya naman anytime pwede na ako makagawa nito. Sobrang nagustuhan nga rito ng mga bata kaya naman kung gusto nyo rin tong gayahin, i-comment nyo sa comment section at isisend ko sa inyo yung recipe. O siya, nga dito na lang muna mga mi at see you sa aming next vlog.